Mahal ako ni Yuri. Alam ko yun. Di nga lang kagaya ng pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Pero ayos na yun. Natutunan ko ng tanggaping ayos na yun. Dapat makontento na ako sa kung ano lang ang kaya niyang ibigay sa akin. Ginagawa ko ang mga ginagawa ko nang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Masaya ako kapag masaya siya. Nahihirapan ako kapag nahihirapan siya. At mas nasasaktan ako kapag nasasaktan siya. Mahinahon na ako nang umuwi matapos ang 2 tasang kape sa tinambayan kong coffee shop. Gaya ng inaasahan ko ang nangyari pagdating ko. Ayokong magsinungaling para sa tarantadong boyfriend ni Yuri. Kaya nagtipid ako sa pagsasalita. Mainam na yon para hindi magkamali. Kaunting salita, kaunting mali. Kung pwede nga lang wag magsalita para walang mali, gagawin ko talaga. Kaya lang, imposible yung mangyari. Iwas, kwento, tango, iling, at madalas na pagngiti ang naging diskarte ko para di ko masyadong mapagtakpan si Limuel. At hindi ko rin masyadong mapaasa sa wala si Yuri. Sinamahan ko na rin ang panenermon. Alam ko namang selosa talaga si Yuri. Para sa akin kasi, cute ang pagsiselos niya. Nakaka-inlove. Hindi kagaya ng pakahulugan ni Limuel na nakakasakal. Siguro nga kasi, walang kami. Hindi gaya nila. Magkaiba naman talaga ang best friend at boyfriend. Pareho ang nasa dulo, pero magkaiba ang nasa unahan. Mahalaga ang best friend, pero mas mahal ang boyfriend. Nang yakapin niya ako at muling pasalamatan, hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha. Nasasaktan ako. Nasasaktan na naman. Nang kumalas siya sa pagyakap sa akin, ay agad akong nag-iwas ng tingin. Naupo ako at nakayukong nag-alis ng suot na sapatos at saka pasimpleng pinunasan ang mukha. Maghahain na ako Paalam niya na tinanguan ko na lang nang hindi tumitingin sa kanya. Paglakad niya patungo sa kusina, saka pa lang ako nag-angat ng mukha. Sinundan ng tingin ang masigla niyang galaw. Masaya akong makitang okay na siya. Kahit ako, parang namataya ng pakiramdam. Dalawang araw lang ang lumipas ay nadatnan ko na si Limuel sa apartment ko. Matik na. Nag-aayos na sila. Yan ang mensaheng hatid ng maaliwalas na mukha ni Yuri. Ang mga matang maningning at matamis ng ngiting hindi nabubura sa bibig. Nagkamay uli kami ni Limuel matapos ang maikling usapan. Ngumiti ako nang magpaalam si Yuri sa akin. Nagpapasalamat. Masayang masaya na uli. Masiglang masigla. Nakangiti akong kumaway sa kanya.
Hinayaan kong pumatak ang luha habang hatid siya ng tanaw papalayo. Kasama ko ang dalawang katrabaho at malapit na kaibigang sina Dax at Jom sa pag-iikot sa site ng bago naming project. Panay ang salita nila tungkol sa ginawa naming plano. Naririnig ko sila pero tamad na tamad akong magsalita. Patango-tango lang at kung kailangang sumagot, tipid na tipid naman. Kung hindi nga lang ako kailangan para sa mga ide-deliver na materyales, hindi na sana ako papasok. Mas gusto kong magkulong sa loob ng kwarto at magmukmuk maghapon. Wala ako sa mood magtrabaho. Gusto kong mapag-isa. Alam mo namang ganyan na naman ang mangyayari, di ba? Akala ko ba sanay ka na? Ganyan naman lagi ah. Kapag may problema, nasa iyo siya. Pero pag okay na, iiwan ka na. Ang masama niyan, ikaw pa ang gumawa ng paraan para magkaayos sila. Hindi ka pa ba nagsasawa, Vance? Nakakapagod yung puro ikaw ang nagbibigay at nagpapaubaya. Ako ang nahihirapan sa sitwasyon mo eh. Yan ang napipikong sabi ni Dax, pero nasa tono pa rin ang pagmamalasakit sa akin. Malalim na buntong hininga ang pinawalan ko. Bakit hindi mo pa kasi ipagtapat kay Yuri ang feelings mo sa kanya? Na hindi lang friendship ang gusto mong ibigay, na kayo na lang. Subukan mo na, Vance. Ilang taon mo na bang kinikim-kim yan? 6 years? 7 years? Malay mo, hindi naman mangyari ang kinatatakutan mo. Malalim ang pundasyon ng samahan nyo. Hindi niya sasayangin yun ang dahil lang sa pagsasabing mahal mo siya. Wala namang masama dun eh. Siguradong hindi ka niya hahayaang mawala ng ganun-ganun lang. Maiintindihan ka ni Yuri. Wala ka namang masamang intention sa kanya eh. Ang tagal niyong nagkasama. Pero ni minsan hindi ka nag-take advantage sa kanya. Sasabihin mo lang naman ang nilalaman ng dibdib mo. Ang mga pangarap mo para sa kanya. Na kaya 2-bedroom ang apartment na inupahan mo, inilalaan mo talaga para sa kanya ang isa. Para kung bigla siyang dumating, may lugar para sa kanya. Ipaalam mo na rin sa kanya yung tungkol sa nabili mong lote na plano mong tayuan ang dream house na gusto niya. It's about time, Vance. Tell her how much you love her. Tapos hayaan mo siya magpasya. Ang importante, masabi mo ang tunay mong nararamdaman bago pa sumabog ng tuluyan niyang dibdib mo sa kapipigil. Lakasan mo loob mo. Malay mo, yan lang pala ang hinihintay niya para tuluyang iwanan si Lemuel. Sabi naman ni Jom. Malabo yan, Jom. Hindi ganyan kasimple ang bagay na yan. Kung kaya ko lang, noong ko pa sana ginawa. Binabala ko pa lang, naduduwag na ako. Yung consequences ng gagawin ko, hindi ko kakayanin. Hindi ganun kadaling i-take ang risk. Almost 7 years kong inalagaan at iningatan ang friendship namin. Nagtagal yon dahil may tiwala siya sa akin. Ayokong sa isang iglap, maglahong parang bula ang maganda naming samahan dahil sa pagtatapat na sinasabi nyo. Alam ko naman kung saan ako nakatayo, kung ano ako sa buhay niya. Ayokong mailang siya, mandiri. At ang pinakamasakit, umiwas at lumayo sa akin. Natatakot akong masayang ang pinagsamahan namin. Ayoko siyang tuluyang mawala. Isa pa, mahal na mahal niya ang lalaking yun. Ayokong sumabak sa labanang alam kong hindi ako mananalo.
Matalik na kaibigan lang ang turing sa akin ni Yuri. Sandalan at maaasahan niya sa lahat ng oras. Ganun lang. Tanggap ko na yon. Masaya na ako kapag nakikita ko siyang masaya. Okay na ako sa ganito. Okay? Sigurado ka? Sinasabi mo ba yan para maniwala kami o para mapaniwala ang sarili mo? Nakita mo ba itsura mo sa salamin? Para ka na namang namatayan eh. Paulit-ulit na lang yan ah. Sabi pa rin ni Dax. Mapait ang ngiting sumungaw sa bibig ko. Nakikita ko ang pinupunto niya. Kaya lang, pinipili ko pa rin magbulag-bulagan. Mas gustong magbingi-bingihan. Ayoko ring maisip niyang naniningil ako sa lahat ng nagawa ko para sa kanya. Wala naman akong inaasahan o hinihintay na kapalit. Ginagawa ko yon dahil iyon ang nagpapasaya sa akin. Malumanay kong sagot at saka muling humugot ng hininga sa naninikip kong dibdib. Narinig ko ang pagpiksi ni na Dax at Jom. Nasundan pa nga ng mahinang pagmumura. Alam kong pareho silang nakatingin sa akin, kahit sa kabilang panig ako nakatingin at patuloy sa marahang paglakad. Ewan ko sa iyo, Vance. Hindi ko alam kung hahangaan kita o pagtatawanan eh. Ibang klase ka. Kadakilaan ba ang tawag sa ganyang pagmamahal o isang malaking katangahan? Minsan gusto na kitang sapakin eh. Baka sakaling matauhan ka kapag nakakita ka ng mga estrelya. Naiiling na sabi ni Dax. Nangiti na naman ako sa birong totoong narinig. Mapakla. Maasim. Hindi na ako nagbigay ng komento. Hindi ko na rin pinag-aksayang bigyang katwiran ang panig ko. Alam ko namang isang malaking katangahan ang ginagawa ko. Pero ganun eh. Ilang beses ko nang sinubukang lumayo kay Yuri. Pero paulit-ulit ko pa rin natatagpuan ang sarili sa tabi niya. Hindi ko maiwasang mag-alala sa kanya. Anong magagawa ko kung hanggang ngayon hindi ko pa rin kaya?